sa pagpapatuloy ng ating istorya. Umalingaw-ngaw ang tensyon habang nakatayo si Ye Junlin, nakasuot ng kanyang paboritong shades, sa harap ng nanginginig na ninuno ng pamilyang Zhu, ang kanyang tinig ay parang yelo. Masyado bang malaki ang hiling ko? Habang lumuluha ang kanyang mga mata sa matinding takot at kaba, narinig ang bulong ng ninuno ng pamilya Zhu habang iniinda ang bigat ng kanyang konsensya. Ang mga miyembro ng pamilya Zhu, ang hinihiling na ito ay hindi lamang sobrang taas, ito'y labis na makahayop. Napakaraming tao ang naninirahan sa Floating Islands, nasa 10-10 milyon, at gusto niya akong puksain ang sariling pamilya. Paano ko matatanggap ito? Matapos ang saglit na paghihirap sa sariling damdamin, itinaas niya ang kanyang mukha. Tinapangan ang loob ngunit may bakas pa rin ng pagmamakaawa, sinabi niya kay Ye Junlin, ang kinikilalang Virtual Immortal, sa nanginginig na boses. Virtual Immortal Ye, maaari bang ibaba mo ang hinihingi mo? Maraming inosenteng miyembro sa pamilya Zhu, hindi lahat ay karapat-dapat sa ganitong hatol. Nang marinig ito, si Ye Junlin, galit na galit, habang pinipigilan ang panginginig ng kamao. Humph, nawala mo lang ang mga kabanay mo. Pero ang alagad ko, nawala ang kanyang kapatid, ikaw, matandang halang, may puso ka ba? Ang ninuno ng angka ng Zhu, umiiyak at nanginginig, parang nagsasalita sa kanyang sarili. Ito, tila hinog na ang mga kasalanan ng angka ng Zhu para anihin. Pagkaraan ng saglit ng pag-iisip, ang ninuno ng Zhu ay nagsalita, puno ng pagkatalo. Nagmamakaawa ako sa inyong biyaya, Immortal na Ye, hindi ko talaga kayang gawin. Biglang humarap si Ye Junlin habang dahan-daang tinatanggal ang kanyang mga salamin sa mata, isang mapanlinlang na ngiti ang gumuhit sa kanyang labi, tila may aura ng isang makapangyarihang kontrabida, nagsalita siya ng may malamig na kumpiyansa. Ha, mabuti, sino bang nagsabing dapat akong maging makatwiran? Kung ganito ang usapan, wala nang ibang opsyon kundi alisin ang pangunahing salarin. Sa narinig na ito, napanganga ang Zhu Family Master, pumuti ang kanilang mga mukha sa matinding gulat habang nadarama ang dumadagundong na banta. Ano, Ancestor, kung ganito ang mangyayari, mas mabuti pang labanan na lang natin siya hanggang kamatayan. Matapos marinig ang mga salita ni Ye Junlin, ang ninuno ng pamilya Zhu ay yumuko ng magalang, hawak ang kanyang mga kamay sa harapan, at buong galak na nagsabi, totoo ba ang iyong sinabi? Maraming salamat, dakilang walang hanggang Ye. Sa kanyang isipan, nagmuni-muni ang ninuno ng pamilya Zhu, mula sa paglipol ng buong angka ng pamilya Zhu hanggang sa pagpatay lamang ng isang tao upang mabayaran ang mga kasalanan, ito na ang pinakamainam na resulta, tunay na nagpapakita ng awa ang dakilang walang hanggang Ye. Ang puno ng pamilya Zhu, puno ng galit, ay sumigaw habang mahigpit na nakatikom ang kamao at nakatingin sa ninuno ng pamilya Zhu, Ninuno, ikaw. Ngunit sa halip na magpakita ng emosyon, malamig na tingin lamang ang ibinigay ng ninuno ng pamilya Zhu sa kanya, isang saglit lang, at bigla niyang sinugod ang puno ng pamilya gamit ang kanyang makapangyarihang teknik, diretso sa kanyang dibdib. Napuno ng pagkabigla ang paligid, at sabay-sabay na nagsabi ang mga tao, Family Master. Sa parehong oras, ang anak niyang si Zhu Tianyi ay sumigaw, nanginginig at pawis na pawis habang namumutla ang mukha, Ama. Pagkatapos ng naganap, galit na sumigaw si Zhu Tianyi sa ninuno ng pamilya Zhu, bakit, ninuno, bakit mo ito ginagawa? Ngunit tila walang narinig ang ninuno ng pamilya Zhu, sa halip, iniwas niya ang tingin kay Zhu Tianyi, tahimik at walang bahid ng emosyon, dahan-dahan siyang humarap kay Ye Junlin, isinara ang kanyang mga mata, at bahagyang ngumiti habang sinabi, dakilang walang hanggan Ye, napalulugod ka na ba ngayon? Si Ye Junlin, na may kakaibang ekspresyon ng galit sa mukha, ay sumigaw, satisfied my ass, baboy ka ba? Sinabi ko sa iyo na patayin ang hangal na yun, bakit mo pinatay ang kanyang ama? Ang ninuno ng pamilya Zhu, pawisan ang noo, ay sumagot ng may kaba, sinabi mo ang pangunahing salarin, inisip ko na ang ama ang responsable sa mga kasalanan ng anak, hindi ba't nasa ama ang responsibilidad? Matapos marinig yon, si Ye Junlin ay kumilos ng pabagsak, iwinagayway ang kanyang kamay at nagsabi, sige, gawing dalawa. Ang ninuno ng pamilya Zhu ay agad na yumuko, gamit ang kanyang mga kamay bilang tanda ng paggalang, at nagsabi, oo, gagawin ko ito kaagad, ginagarantiya kung magiging masaya ka. Pagkatapos ng naganap, biglang humarap ang ninuno ng pamilya Zhu, ang kanyang mga ngipin ay nagngangalit, at ang mga ugat sa kanyang noo, ay naglalabasan dahil sa matinding galit, sa isang iglap,
naglabas siya ng nakakatakot na enerhiya at ginamit ang isang nakamamatay na teknik upang sakalin si Zhu Tianyi. Sa galit, sumigaw siya, "Hayop ka, muntik mo nang idamay ang buong angkan sa iyong kahangalan." Si Zhu Tianyi, hirap na hirap, ay nagsimulang umubo, ang mga luha tumutulo sa kanyang mga mata habang siya'y nagpupumiglas na parang baboy, nanginginig at halos mawala ng buhay. Sinabi niya, "Bakit, ninuno, bakit mo?" Ngunit ang ninuno ng pamilya Zhu ay sumigaw, ang kanyang mga mata nagliliwanag sa galit, "Ikaw ang may kagagawa nito." Sa huling sandali, mas mahigpit pang sinakal ng ninuno si Zhu Tianyi, sumigaw ng, "Mamatay ka." Habang ang mukha ni Zhu Tianyi ay namaga, ang dugo nagsimulang damaloy mula sa kanyang balat, sa isang iglap, sumabog si Zhu Tianyi na parang bomba, nagdulot ng malakas na shockwave sa paligid. Pagkatapos makita yon, bahagyang ngumiti si Ye Junlin sa ninuno ng pamilya Zhu at sinabi, "Hindi masama, sige, ituring na nating tapos ang nakaraang usapin." Sumagot naman ang ninuno ng pamilya Zhu, bahagyang yumukod kay Ye Junlin at buong galang na nagsabi, "Maraming salamat, dakilang walang hanggan Ye, sa ngalan ng buong pamilyang Zhu, taos puso kitang pinasasalamatan sa iyong dakilang kabutihan." Samantala, matapos makita na namatay si Zhu Tianyi, tumawa si Li Wuji ng malakas, "Ha ha ha ha, Xiao Fei." Pagkatapos ay hinaplos niya ang kanyang noo habang umiiyak sa tuwa at sinabi, "Nakita mo ba yan? Sa wakas, nakuha na ng halimaw na yan ang nararapat niyang kaparusahan." Pagkatapos ng lahat, itinaas ni Ye Junlin ang kanyang mga kamay at tumayo sa harapan ni Li Wuji, sa isang malalim at makapangyarihang tinig, sinabi niya, "Li Wuji, ngayong natamo mo na ang iyong paghihiganti. Handa ka bang maging aking disipulo?" Sa narinig, bumagsak si Li Wuji sa kanyang mga tuhod, ang kanyang mga luha bumuhos mula sa kanyang mga mata, sa pagitan ng kanyang paghikbi. Sumigaw siya, "Ako, si Li Wuji, ay handang pumasok sa iyong sekta, mula ngayon, ang walang kwenta kong buhay ay iyon na, anuman ang nais mong ipagawa sa akin, sabihin mo lamang." Pagkatapos noon, habang nakayuko ang ulo niya sa lupa, malumanay na sinabi ni Li Wuji, disipulo Li Wuji ay nagpapakita ng paggalang sa guro. Sa isang iglap, biglang lumitaw ang sistema, ding, binabati ang host sa matagumpay na pagtatapos ng misyon, gantimpala, isang Supreme Feast Technique, Battle Saint Feast. Ding, natukoy ang aptitude ng disipulo ng host, ang sistema ay nagbibigay ng libreng upgrade service package. Iding, gantimpala, Supreme Saber Technique, Chaotic Heavenly Saber Art. Ding, gantimpala, isang Chen Ilan Blood Burning Peel para i-activate ang potensyal na Mad Demon Bloodline sa loob ng disipulo ng host. Pagkatapos marinig ito, sa isip ni Ye Junlin, di masama, natapos na rin ang misyon ng matagumpay, at nakakuha pa ako ng kahangahangang disipulo. Interesante ang Mad Demon Bloodline na yan, System, sabihin mo sa akin ang tungkol dito. System, agad na nagpaliwanag kay Ye Junlin tungkol sa gantimpala niya. Mad Demon Bloodline, isang napakabihirang uri ng katawan sa buong kalangitan at sa walang hanggang mga daigdig. Ang taglay nito ay maaaring makapagpalakas ng labis sa kanilang kakayahang lumaban sa loob ng maikling panahon, ngunit, ang kanilang isipan ay mahuhulog sa kaguluhan, tulad ng isang baliw na demonyo, sa matitinding kaso, maaari pa silang tuluyang mawala ng sarili, at patuloy na maghasik ng pagpatay hanggang sa tuluyan silang mamatay. Matapos marinig ang paliwanag ng sistema, nagmuni-muni si Ye Junlin sa kanyang isipan. Bagamat delikado ang tunog nito, maaaring magdulot ito ng milagrosong epekto sa kritikal na sandali. Matapos ang sandaling pag-iisip, taas noo niyang itinaas ang kanyang mga nagliliwanag na kamay habang seryosong nagsalita. "Li Wuji, ngayong naisagawa mo na ang seremonya ng pagiging disipulo, bilang iyong guro, ipagkakaloob ko sa iyo ang isang bagong teknika sa paggamit ng sable." Sa isang pagpapakita ng buong paggalang, inilagay ni Li Wuji ang daliri ni Ye Junlin, na kumikislap sa liwanag, sa kanyang noo at buong pusong nagsabi, "Maraming salamat, guro." Ngunit sa kaloob-looban niya, nagtanong si Li Wuji sa sarili habang minamasdan si Ye Junlin. Ang guro, hindi naman siya tunay na kultibador ng sable, natatakot ako na baka limitado lamang ang pagkaunawa niya sa daan ng sable, magkakaroon kaya ng kakulangan sa pag-unawa, ngunit hindi. Anuman ang mangyari, buong respeto kung susundin ang utos ng aking guro. Sa sandaling matapos ipasa ni Ye Junlin ang teknika sa paggamit ng sable, nanlaki ang mga mata ni Li Wuji habang buong pagkabigla niyang sinabi. Ang teknika ng sable na ito ay tinatawag na Chaotic Heavenly Saber Art.
Habang nagsasalita, biglaang lumabas ang mga espada ng mga tao sa paligid mula sa kanilang mga kaluban, dahilan upang magulat ang lahat sa paligid. Kapag tumama ang sable, kaya nitong putulin ang oras, kaya nitong wasakin ang ugnayan ng sanhi at bunga. Sa sandaling yun, napalibutan si Li Wuji ng mga espada na nagdulot ng mga alon ng enerhiya sa paligid. Sa gitna ng kaguluhan, tinignan niya ang kanyang mga kamay habang nanginginig at buong pagkamangha niyang sinabi. Ito ay hindi simpleng teknika ng sable, ito, ang Heavenly Dao. Naglabas ng nagbabagang pulang enerhiya si Li Wuji habang mariing nakangisi, punong-puno ng kapangyarihan ang kanyang tinig. Bawat hakbang ay nagtataglay ng kagustuhang hatiin ng langit at lupa, ang tinatawag na Venerable Rank Saber Techniques, na aking sinanay ay hindi karapat-dapat na magdala ng bigat ng teknikang ito. Guro, sino ka nga ba? Habang unti-unting nagpapatira pa sa lupa, ang boses ni Li Wuji ay puno ng pagsisisi at pasasalamat. Ang iyong disipulo, si Li Wuji, nagpapasalamat kay Guro para sa pagkakaloob ng teknikang ito, karapat-dapat akong mamatay. Paano ko nagawang pagdudahan si Guro? Samantala, ang ninuno ng pamilyang Zhu ay nabigla, tila nanigas ang kanyang katawan habang tumingin kay Li Wuji. Ang batang ito, para siyang ligaw na aso kanina, ngunit ngayon, pinapalundag niya ang puso nitong upuan. Ye Junlin, anong uri ng mapanirang teknikang ito ang iyong itinuro? Sa parehong sandali, si Hong Chenny ay nag-isip habang kunot noo, ang kanyang kaisipan ay puno ng pagkabahala. Isang hataw ng sable upang talunin ang isang virtual immortal, kung tuluyang matutunan ng baliw na aso na ito ang teknikang ito, ano ang mangyayari? Nakakapang-inig, paano matatalo ng nether flame ko ang isang sirang sable? Matapos makamit ang lihim na teknika, dagwang bumahing si Li Wuji, ang pawis na tumutulo sa kanyang mukha ay nagpapalam ng matinding sakit at panghihina. Sa seryosong tinig, inilabas niya ang kanyang saloobin kay Ye Junlin. Guro, ang iyong disipulo ay pabigla-biglang gumamit ng isang lihim na teknika, ang aking katawan ay nasa bingit na ng pagbagsak, matinding na pinsala ang aking pundasyon, natatakot akong biguin ang iyong mga inaasahan. Sa narinig, walang bahid ng pag-aalinlangan ang sagot ni Ye Junlin habang iniabot ang isang misteryosong paildora kay Li Wuji. Huwag kang magsalita ng mga walang kabuluhan, kunin mo ang elixir na ito, ang pagbabagong iyong mararanasan ay lampas pa sa iyong imahinasyon. Ngunit habang tinatanggap ang elixir, kapansin-pansin ang pag-aalinlangan sa mukha ni Li Wuji, tila iniisip niyang kakaiba ito habang marahang nagsalita. Oh, guro, pero ito ba, gamot talaga? Parang, ang kakaiba ng itsura nito. Habang iniikot ng bahagya ni Ye Junlin ang kanyang ulo, may bahid ng pag-aalinlangan sa kanyang tinig nang tanungin niya ang sistema. Sistema, hindi mo ba ako niloloko? Ang elixir na ito ay may kakaibang amoy na tila bulok, talaga bang makakatulong ito sa aking disipulo na ma-activate ang Mad Demon Bloodline? Biglang tumunog ang sagot ng sistema, puno ng drama at bahagyang tampo. Ding, ang host ay nagdududa sa profesionalismo ng sistema, sobrang nasaktan ang sistema, huhuho. Napabuntong hininga si Ye Junlin matapos marinig ang sagot ng sistema at sa wakas ay sumuko sa pag-aalinlangan. Sige na nga, naniniwala na ako sa iyo. Pagkatapos, hinarap niya si Li Wuji at may kumpiyansang sinabi. Ang elixir na ito ay para ma-activate ang Mad Demon Bloodline, bagamat mukhang hindi maganda at may kakaibang amoy. Kainin mo ito ng may tiwala. Bagamat puno ng pag-aalinlangan, nagsalita si Li Wuji kay Ye Junlin, ang mukha niya ay litaw ang tensyon habang hindi maiwasan ang kahihiyan. Oh, guro, kakainin ng iyong disipulo ang dog shit, ay, hindi ibig kong sabihin, ang pildorang ito, agad-agad. Agad niyang nilunok ang masangsang na pildora, ngunit ang pawis na tumutulo sa kanyang mukha ay hindi maitatanggi ang kanyang kaba, sa isang kisap mata, sumigaw siya, ang kanyang mga mata ay nagkaroon ng masilaw na pulang liwanag habang naglalabas ng mapanganib na pulang enerhiya. Makinig kayo, napakaramdam ko ng hindi maipaliwanag na kawalan ng ginhawa. Sa paligid, nagkagulo ang mga tao, ang kanilang mga sigaw ay puno ng takot habang iniwasan ang aura na pumapalibot kay Li Wuji. Langit, anong nangyayari sa Knife Demon na si Li Wuji? Napakabagsik ng kakaibang enerhiya sa paligid niya. Lahat mag-ingat, may kakaibang nangyayari sa kanya. Habang nanunood, bahagyang nakatingala at hawak ang kanyang baba, nagsalita si Ye Junlin, tila iniisip ang sitwasyon.
Na-activate na ba niya ang Mad Demon Bloodline? Biglang tumunog ang sistema matapos ang tanong ni Ye Junlin, may kasamang malamig na babala. Ding, oo, ngunit ang aktibador ay malulugmok sa isang pansamantalang estado ng pagkabaliw kung walang malakas na puwersang magpapasupil sa kanya. Sa parehong sandali, sumiklab ang galit ni Li Wuji, naglalabas siya ng nagbabagang enerhiya, habang ang mga ugat sa kanyang mukha ay halos pumutok, at ang kanyang mga pulang mata ay parang mata ng isang demonyo, buong lakas niyang isinigaw. Mamatay kayong lahat, sa pagkakita nito, ang ninuno ng pamilyang Zhou ay nabalot ng matinding pagkagulat, habang nakatingin kay Li Wuji, nabigkas niya ang kanyang iniisip sa nanginginig na tinig. Anong paraan ang ginamit ni Virtual Immortal Ye? Nagawa niyang agad na may pag-breakthrough ang kanyang disipulo mula sa Early Fusion Realm patungo sa Great Perfection, at bagamat nasa Fusion Realm lang siya, nararamdaman kong matindi ang takot na dulot niya sa akin. Paano nangyari yon? Habang si Hong Chenny naman ay nagmumuni-muni sa kanyang isipan, mariin ang pagkakakuyom ng kanyang kamao habang nakatingin sa likod ni Ye Junlin. Ano ang ipinakain sa kanya? Hindi pa ako nakakakita ng ganitong kakaibang biglaang pagtaas ng lakas. Patuloy na sumisigaw si Li Wuji, ang kanyang mga ugat ay halos pumutok at ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa pulang liwanag. Sa isang iglap, pinakawalan niya ang isang nakamamanghang atake gamit ang kanyang sable, ang teknikang tinatawag na Chaotic Heaven Blade Arts. Sa lakas ng atake, nadurog ang lupa sa ilalim at nagdulot ng napakalakas na alon ng enerhiya, na nagpa-atres sa mga tao sa takot. Sa gitna ng kaguluhan, umatras din ang sekta leader ng Absolute Saber Peak mula sa Great Ascension Realm habang nanginginig sa takot. Paano ang isang simpleng Fusion Realm na kultibador ay nagpakita ng ganitong uri ng kapangyarihan? Pakiramdam ko kahit supalan ko siya ng isang buong realm, baka hindi ko kayanin ang kahit isang atake niya. Nakakatakot ito. Habang nanunood, ngumiti si Ye Junlin at nagsimulang pumalakpak, puno ng kumpiyansa at saya sa lakas ng kanyang disipulo. Hindi masama, pagkatapos ma-activate ang bloodline, parang binigyan mo ang isang tigre ng pakpak. Ngunit biglang ibinaling ni Li Wuji ang kanyang tingin sa direksyon ni Ye Junlin at Hong Chenny, puno ng galit at nagliliyab na enerhiya, sabay mabilis na sumugod upang umatake. Sa takot, sumigaw si Hong Chenny, "Guro, mag-ingat," ngunit nanatiling kalmado si Ye Junlin. Ang isang bahagi ng kanyang mga mata ay biglang naging pula habang dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang kamay at mayabang na sinabi, "Halika, aking bagong disipulo, hayaan mong subukin ng iyong guro ang iyong lakas." Sa gitna ng tensyon, tumalon si Li Wuji at nagpakawala ng isang matinding atake, ngunit nanatiling kalmado si Ye Junlin, nakatayo ng buong kumpiyansa habang itinaas ang kanyang kumikislap na mga kamay. Sa isang iglap, pinakawalan ni Ye Junlin ang kanyang makapangyarihang teknik na Heavenly Emperor Manifestation. Mula sa itaas, umatake siya kay Li Wuji, ngunit mabilis itong nasilip ni Li Wuji at sinalubong ang atake mula sa itaas. Nagbanggaan ang kanilang mga puwersa, at ang lakas ng kanilang sagupaan ay nagdulot ng malalakas na alon ng enerhiya sa paligid. Sa gitna ng kaguluhan, seryosong nagsalita si Ye Junlin, hindi masama, nasa rurok pa lang siya ng soul integration, pero nagawa niyang salagin ang atake ng aking manifestation. Ang ganitong uri ng lakas na lampas sa antas ay hindi dapat baliwalain. Ngunit sa kabila ng paghanga, ngumiti si Ye Junlin at bahagyang kumaway, nagpapahiwatig ng isa pang atake. Sa tingin ko, panahon na para tapusin natin ito. Ayokong masira ang maliit na katawan ng bata. Sa isang sigaw, pinakawalan niya ang isang dambuhalang palad mula sa kanyang Dharma Manifestation. Li Wuji, bilang iyong guro, inuutusan kitang magising. Sa lakas ng atake, tinakpan ni Li Wuji ang kanyang mukha gamit ang mga braso, tinanggap ang hampas ng enerhiya. Sa isang close-up, makikita ang kanyang paisang mukha habang may pulang enerhiyang lumalabas mula sa kanyang bibig. Habang unti-unting nawawala ang pulang enerhiya mula sa kanyang katawan, nagsalita si Li Wuji, "Guro, ano ang nangyari sa akin? Parang nawala ako sa sarili, napuno ang isip ko ng intensyong pumatay, pati ikaw, inatake ko, patawarin mo ang iyong di karapat-dapat na disipulo." Ngumiti si Ye Junlin habang tinapak ang balikat ni Li Wuji, "Walang problema, hindi mo kasalanan. Ngayon, tingnan mo ang sarili mo, may napansin ka bang kakaiba?" Naguguluhan, nagtanong si Li Wuji, "Kakaiba?" Matapos suriin ang sarili, napuno ng tuwa si Li Wuji habang tinitingnan ang kanyang mga kamay, "Ang aking cultivation, naabot ko na ang rurok ng integration, higit pa roon, ang nasira kong pundasyon ay ganap na naibalik."
mas malakas pa kaysa dati, parang isang ganap na muling pagsilang. Sa sobrang pasasalamat, lumuhad si Li Wuji at yumuko, ang iyong disipulo ay nagpapasalamat sa iyo. Guro, tumayo si Ye Junlin, nakapamewang at seryosong nagsalita, Li Wuji, ginising ko ang iyong Mad Demon Bloodline, kapag na-trigger ito, bibigyan ka nito ng di masukat na lakas. Ngunit huwag kang magtatagal sa estadong iyon, gamitin mo ito ng matalino. Tumango si Li Wuji at buong pusong sumagot, naiintindihan ko, aalalahanan ko ang iyong mga turo, guro. Samantala, nagsalita ang ninuno ng Zhou family habang bahagyang nakangiti, hahaha, pagbati, Venerable Ye. Sa pagtanggap ng isang mahusay na disipulo, ito'y isang maswerteng araw, bakit hindi tayo bumalik sa loob at mag-inuman? Sumagot si Ye Junlin sa ninuno ng Zhou family, hindi ba't parang ninanakaw natin ang eksena? Ang piging na ito ay para ipagdiwang ang iyong tribulation breakthrough. Nagsalita ang ninuno ng Zhou family, hindi naman, saya sa saya. Ikako, ano sa tingin mo, batang kaibigan Li? Samantala, ang mga tao sa paligid ay nagbulungan, hindi ba't pinatay ng matandang iyon ang dalawa sa kanyang sariling angkan gamit ang kanyang mga kamay? Ngayon, parang magkaibigan sila ni Ye Junlin, hindi ka panipaniwala, mukhang ang puting buhok na demonyong ito ay patuloy na magpapayanig sa silangang rehiyon. Kasabay nito, si Hong Chenny ay nag-iisip habang seryosong nakatingin, ang mundong ito talaga ay yumuyuko sa lakas. Pinilit niyang patayin ng matandang ninuno ang kanyang sariling pamilya, at nagpasalamat pa ang matanda, kung hindi ako magiging mas malakas sa lalong madaling panahon, madudurog ako sa ilalim ng taong ito magpakailanman. Pagkatapos nito, nagsalita si Ye Junlin habang kumakaway, ayos, tapos na ang lahat, magpatuloy kayo sa pagdiriwang, Xiao Hong, kunin mo ang iyong junior at maghanda ng umalis. Narinig ito, nagsalita si Hong Chenny habang hinihila ang walang malay na si Bai Xiaoxi, oo, master. Pagkatapos nito, nagsalita ang disipulo ng Zhou family nang may paggalang kay Ye Junlin, Palem, Venerable Ye. Sa isang iglap, si Ye Junlin kasama ang kanyang mga disipulo ay lumipad patungo sa kumping. Pagkatapos makita ito, sumigaw ang ninuno ng Zhou family sa ibaba, Venerable Ye, bumisita ka ulit minsan, ang pintuan ng aming Zhou clan ay palaging bukas para sa iyo. Ngunit, sa kanyang isipan, sa wakas, ang demonyong si Ye Junlin ay umalis na. Pagkatapos mag-isip, nagsalita ang ninuno ng Zhou family nang may galit sa mga tao sa paligid habang nakatiklop ang kanyang kamao, putek, ang ating maringal na piging ay naging isang kahihiyan. Bigla, may sumigaw ng may galit, Patriarch, Patriarch, natagpuan namin ang kamay ng batang master, nasaan ang maliit na bastardo na kumag na yon? Nang makita ito, sumigaw ang ninuno ng Zhou family nang may galit sa disipulo, itapon ang kanyang kamay sa likod bahay at ipakain sa mga aso. Samantala, ang mga tao sa paligid ay umubo at pinipigilan ang kanilang pagtawa. Sumigaw ang ninuno ng Zhou family habang kumakaway sa mga tao sa paligid, lahat kayo, umalis na, tapos na ang piging na ito. Pagkatapos nito, dahan-daang nag-alisan ang mga tao sa lugar, samantala, sa kabilang dako, mabilis na lumilipad sa kalangitan ang kunting. Sa labas ng bahay, iniisip ni Li Wuji habang nakatingin sa paligid at nakangiti, ganito pala ang pakiramdam ng sumakay sa isang banal na nilalang, parang nananaginip ako, na ipaghiganti ko na si Xiao Fei, at ngayon, disipulo na ako ng isang pseudo-immortal. Pagkatapos, tumingin si Li Wuji kay Hong Chenny na may hawak na tasa ng tsaa at iniisip, at ang pulang diwata, talagang kasing ganda niya ng mga sabi-sabi, bilang nakatatanda, siguro dapat akong magpakilala. Matapos mag-isip, nilapitan ni Li Wuji si Hong Chenny at nagsalita habang nakangiti, Senior Sister Hong, hindi lang ikaw isang henyo, ang iyong kagandahan ay parang hindi sa mundong ito, pakigabayan mo ako sa aking hinaharap na cultivation. Nang marinig ito, dumilim ang mukha ni Hong Chenny habang hawak ang tasa ng tsaa at iniisip, eto na naman tayo, bakit ba lahat ng lalaki ganito? Pinatay na ni Ye Junlin ang Giant Son pseudo-immortal, at ngayon may isa na naman siyang pambihirang disipulo. Lalo lang nagiging mahirap para sa akin na lampasan siya. Pagkatapos, tumalikod si Hong Chenny at binaliwala si Li Wuji. Nagtaka si Li Wuji at nagsalita, ha? May nasabi ba akong mali? Biglang nagsalita si Bai Xiaoxi habang nakangiti sa likod niya, Humph, lagi niyong nagkakamali sa kasarian niya. Ayaw niya yan, teka, sino ka ba? Nagsalita si Li Wuji habang bahagyang yumuko, pagbati, Senior Sister Bai,
ako ang bagong disipulo na tinanggap ni Master sa Zoo Estate, tawagin mo na lang akong Shaoli. Nang marinig ito, nagulat si Bai Shaoxi at nagsalita, ano, may junior na si Mao Si, yay. Pagkatapos, nagsalita si Li Wuji habang nakangiti, salamat sa pagsabi, kaya pala malamig ang tingin niya sa bawat lalaking sumusubok magpalakas sa kanya. Lalaki pala siya, grabe, talagang napahiya ako ngayon. Basta alam mo na ngayon, yan ang number 1 tabo ni Red Senior Brother, tugon ni Bai Shaoxi habang nakangiti. Pagkatapos, ngumiti si Li Wuji kay Bai Shaoxi at nagsalita, kaya pala lahat ng nasa paligid ni Master ay kahanga-hanga, isang napakagandang lalaki, at isang kaibig-ibig na Mausi na kapatid. Nang marinig ito, tinaas ni Bai Shaoxi ang kanyang dalawang kamay at kumakaway ang kanyang tainga habang nagsalita, hindi naman talaga, sa totoo lang, gusto kong magmukhang tulad ng iba, pero sa di malamang dahilan, naipit ako sa kalagitnaan at naging ganito, kaya palagi akong nagiging sakit ng ulo ni Master. Sa sandaling yon, kinamot ni Li Wuji ang likod ng ulo niya at nagsalita, so, hindi mo sinadyang manatili sa anyo na ito, sa tingin ko, cute naman, napaka-unique. Biglang naalala ni Li Wuji ang isang bagay at nagsalita, oh, kung tungkol ito sa pagbabago ng anyo, minsan akong nakahanap ng isang sinaunang scroll habang naglalakbay sa silangang rehiyon, baka makatulong ito upang lubos kang mag-transform bilang tao, kung ayos lang sa iyo, maaari mo itong kunin. Sa narinig, tuwang-tuwa si Bai Shaoxi at nagsalita habang namumula ang kanyang mukha, talaga, ang galing niyan, kung gagana ito, hinding-hindi na ako magiging problema kay Master. Pagkatapos nito, masiglang itinaas ni Bai Shaoxi ang sutra at sumigaw, Master, maaaring maging tao si Mao Si at tumigil sa pagdudulot ng problema. Habang nakahiga sa lupa at nangungulangot sa ilong, ay nagsalita si Ye Junlin, oh, magandang balita yan, pero mamimiss ko ang paghaplos sa malambot at mabalahibong ulo mo. Tumugon si Mao Si habang nakatingin sa sutra, huwag kang mag-alala, Master, pwedeng magpalit-palit ng anyo si Mao Si kahit kailan, anumang gusto mong makita, magiging ganun ako, Master, babalik na ba tayo sa sekta ngayon? Nakangiti si Ye Junlin habang nakahiga sa lupa, itinaas ang kamao at nagsalita, babalik, syempre hindi, sa makulay na sakay na tulad nito. Oras na para magpasikat, Akun, bilis natin. Habang lumilipad si Ye Junlin kasama ang Kunping sa buong silangang rehiyon ng ilang buwan, kumalat ang balita tungkol sa mga kaganapan sa piging ng Zhou Clan, ang kanyang cultivation ay nanatiling palaisipan. Makalipas ang 3 buwan, sa Kangzhou, Great Zhou Dynasty, nagkaroon ng labanan sa pagitan ng mga tao kasama ang mga hayop at ng mga asul na Ghost Army sa lupa. Pagkatapos, sumigaw ang pinuno ng asul na Ghost Army habang itinataas ang kanyang kamay, patayin sila, lipulin ang lahat ng tao. Samantala, sigaw ng isang hukbo habang itinaas ang kanyang espada, ipagtanggol ang Panashi City hanggang kamatayan, huwag silang padaanin sa mga tarangkahan. Sa kabilang banda, sa paligid ng lungsod, ang mga sugatan at pagod na sibilyan ay nakasandal sa pader. Ang iba naman ay nakahiga sa lupa, sa parehong sandali, habang mabilis na lumilipad ang Kunping, lumuhad si Li Wuji sa isang tuhod at nagsalita, Master, ang mga ghost clans ay inaatake ang lungsod. Ngunit sobrang abala si Ye Junlin sa paglalaro ng chess kasama si Hong Chenny, binabaliwala ang ulat ni Li Wuji, siya'y gumalaw ng chess piece at nagsalita, kakainin kita. Sa narinig, dumilim ang mukha ni Hong Chenny at nag-isip matapos ang galaw ni Ye Junlin, anong klaseng kanya nang tumatalon sa lahat ng hadlang at sumasabog sa general sa isang galaw, hindi pa ako nakakita ng ganitong kawalang hiyaan sa buong buhay ko. Pagkatapos, si Ye Junlin ay sarcastic na nagwika habang nakatawid ang mga braso, Xiao Hong, ang hina mo, hindi ko pa nga ginagamit ang 10% ng lakas ko, na wipe out ka na agad. Tumugon si Hong Chenny, Master, ang mga kanyan ay kailangang nakamount, may limitasyon ang galaw nila, kahit ang 3 taong gulang alam yan. Nang marinig ito, kumaway si Ye Junlin at nagsalita, akin ay mortar cannon, so what? Pagkatapos niyang magsalita, nag-isip si Ye Junlin sa kanyang sarili, go to hell with your mortar cannon, mandiraya ka at nilalabag mo lahat ng rules, teka, ano nga ba ang mortar cannon? Matapos mag-isip, hinarap ni Ye Junlin si Hong Chenny at nagsalita, ano to, pinagdududahan mo ang chess skills ng iyong master. Sa narinig, natakot na tumugon si Hong Chenny kay Ye Junlin, ang disipulong ito, hindi maglalakas loob.
Pagkatapos nito, nilinggan ni Ye Junlin si Bai Xiaoxi sa kanyang tabi habang tumatawa. Xiaoxi, ano ang tingin mo sa aking chess skill? Tumugon si Bai Xiaoxi nang may kumpiyansa at tuwa, ang tingin ni Mausi, si Master ang pinaka-best. Nang marinig ito, dumilim ang mukha ni Hong Chenny habang nagngingit-ngit at nakatiklop ang kamao, ang demonyong daga na ito talagang magaling sa pambobola. Samantala, tinuon ni Ye Junlin ang atensyon kay Li Wuji at nagsalita, Xiao Li, ano ang sinasabi mo kanina? Sumagot si Li Wuji habang nakaluhod, Master, nag-uulat ako, may ghost army na umaatake sa ibaba, delikado ang sitwasyon. Narinig ito, pumasok sa malalim na pag-iisip si Ye Junlin, mga multo, hindi ba't isa sila sa mga pangunahing lahi ng dilim, mula sa sinaunang Forbidden Land, Nether Abyss? Ayon sa alamat, noong sinaunang panahon, sinubukan ng Nether Abyss na sakupin ang mundo, at nagkaisa ang mga human cultivators upang makipaglaban sa isang malawakang digmaan. Sa pagkakataong ito, seryosong iniisip ni Ye Junlin habang hinahaplos ang kanyang baba, sa huli, umulong ang mga nilalang mula sa Abyss at nagkaroon ng kasunduan, at nanatili ang kapayapaan mula noon, pero ngayon sila'y muling sumasalakay, ibig bang sabihin nito na ang libong taong pagtigil sa digmaan ay tapos na? Malaki ang maaaring mangyari dito. Matapos ang malalim na pag-iisip, lumipad si Ye Junlin patungo sa ulo ng Kunping at nagsabi, kung ganun ang kaso, puntahan natin ang mga multo mismo, at alamin natin ang nangyayari.